rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 5 ng umaga. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita, unang-una sa lahat. Headlines. Unang-una sa lahat. Headlines. Unang radyo, unang balita, unang-una sa lahat. Headlines. 3 katao sugatan matapos mauwi sa engkwentro. Ang bypass operation sa bayan ng Radyabayan sa Maguindanao del Sur. Unang-una sa lahat. Headlines. Runner ng Cebu naman sa Cotabato City, timbog sa bypass operation. Unang-una sa lahat. Headlines. Higit 100 million pesos na halaga ng Cebu nasabat sa Island Province ng BARMM. Unang-una sa lahat. Headlines. Manoy babaeng scammer na si Baynars sa Cotabato City wala sa kustodiya ng PNP. Unang-una sa lahat. Headlines. Community prayers naman ng Sharia Bar Examinees nagsagawa ng Eid al-Fitr o Eid al-Adha prayer kahapon. Unang-una sa lahat. Headlines. OPA Pro Secretary Sarmiento nagpahayag ng mensahe sa pagdiriwang ng mga Muslim sa Eid al-Adha. Unang-una sa lahat. Headlines. Al-Hajj Murad Ibrahim at ICM Makakuwa naglabas ng mensahe sa mga bangsamoro para sa pagdiriwang din ng Eid al-Adha kahapon. Unang-una sa lahat. Headlines. Mga atleta naman ng BARM sa palarong pambansa sumungkit na ng karangalan sa BARMM. Unang-una sa lahat. Headlines. DOS LGU kaysa sa pagdiriwang ng long weekend. Unang-una sa lahat. Headlines. OCMR naman, official ng 6ID, pinarangalan sa husay sa serbisyo. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang national mga kasama, PNP Firearms and Explosive Office inaprubahan ang pag-revoke sa firearms license ni Senator Bato. Unang-una sa lahat. Headlines. Pagbagsak naman ng Chinese rockets debris sa katubigan ng Northern Luzon, ibinabala. Unang-una sa lahat. Headlines. Balita sa ibayong dagat mga kasama, isa patay, siyam sugatan sa pagguho ng isang planta sa Washington. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang sports, OKC Thunder tinambakan ang Spurs sa Game 5, 127-114 para kunin ang 3-2 series ng Western Conference NBA Finals. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa
Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras, umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Gising na! Bago na! Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Always kang updated sa mga preskong balita. IFM News! Unang radyo, unang balita. Isa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyaman, mga ka-idol. Welcome po sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong umaga pong ito ng Thursday. Ngayon po mga kasama ay May 28, 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning, magandang umaga. Sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region. Wala po dito sa bulawagang pambalitan ng DXMY 90.9 Cotabato. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side. Una, Radyoman Sir Chief Tech Arvin Castillon. Ngalan din ng ating digital side mga kasama, si Radyoman Sir Eric Madamba Jr. At sa inyong nakasanayang makakasama sa programang Unang Radyo ng Balita, Radyoman Sir Michael Suwan. Ako naman, ang inyong pansamantalang makakabalitagtakan ngayong umaga, Radyoman Jul Di Mapalaw. Unang radyo, unang balita. Ating programa mga kasama, live pong napapakinggan sa ating frequency na DXMY 90.9 Cotabato. Sa frequency ng FM radio po ninyo mga kasama na 90.9 MHz ha. At pakihanap lamang po at huwag nang ilipat pa mga kasama. Siyempre pa sa ating namang official Facebook page. Live na po tayong napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. At siyempre pa huwag pong kakaligtaan na mag-like, share and follow sa ating official Facebook page para kayo updated sa mga balita, informasyon, mga kaganapan na dapat po ninyong malaman. Unang radyo, unang balita. Magandang umaga muna sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sa lahat po ng ating mga tagapanood via live stream mga kasama. Good morning din sa lahat po ng mga commentator. Magandang umaga kina Dato Udog Uto. Waalaikumsalam sir, watching from SPDA Dato Udin Sinsuat. Elmar Cortel, good morning din. Magandang umaga. At sa lahat na po mga kasama, kay Wahida Khan Mamalapat, good morning din Diyan po naman ito sa may ayan, na family Mamalapat at Talintiga family, Sabah family, Akan. Eid Mubarak to all. Bangsamoro from SJ Barn, Kadayangan. Thank you po. Kay Norsam Vicente, magandang umaga rin. Good morning Kay Dara Oyaw. Good morning po. Listening sa Manila Hills. Po sa Metro Manila mga kasama. Malayo yan Ingat po dyan. Kumusta po mga kasama? Ang pong gising. Arinaway nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa mga uri ng kapahamakan at tuloy lang sa ang laban sa buhay mga kasama. Ngayon po ay ika-11 sa araw po ng Julhijjah 1447 sa Hijri Kalendar ay Yamut Tashrik. Doon po sa mga nagkukurban Kumusta po ang dali ng pong mga programa mga kasama. At doon po sa mga kapatido natin na mananampalatayang Islam. Magandang umaga rin mga kasama. Diyan po naman sa mga elemento ng kapulisan ng Cotabato City Police Office. Especially yung diyan po sa may PNP, sa PNP Station na number 3 mga kasama. Na kung saan wala po silang pinipiling oras sa bantay seguridad.
At sa katunayan, dyan po sa may bahagi ng diversion mga kasama, nakabantay yun po mga kapulisan natin para suriin yun po mga dumadaan na mga motorista mga kasama. Good morning sa inyo ha. Salute mga sir. Ingat po dyan ha. Ingat po sa inipong trabaho mga ka-idol. Unang radyo, unang balita. Yeah. Dako muna tayo mga kasama sa detalye po ng ating mga balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Detalye muna ng ating mga balita mga kasama. Naglabas po ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 13, Cotabato City laban sa PIDEA agent na si alias Ron kaugnay sa at kilala rin bilang kasas ng dahil sa kasong grave coercion in relation Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ang kinumpirma ni Attorney Asgar Mandal, ang legal counsel ng mga kasabi ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng PROBAR o ng RACOBAR mga kasama at ang babaeng biktima umano ng sextortion dahil sa nasabing kaso. Bate sa dokumentong pirmado ni Presiding Judge Yisnaira Ibrahim noong May 25 ng kasalukuyang taon, inatasan ang mga alagad ng batas na arestuhin ang akusado. May itinagda namang 100,000 pesos na piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng akusado na si alias Casas Batay sa nakasaad sa mismong dokumento. Unang radyo, unang balita. That is true. We have faced several complaints. Napakadami naming kasong hinarap bago lumabas ito. And if we might remember, merong isang joint operation noong last year pa to, November 2025, kung saan ang RACOBAR kasama ang isang complainant niya. Nagkaroon ng joint operation ang RACOBAR pati ng Papa 2 in relation sa isang complaint ng isang babae, pangalan natin Sarah, kung saan itong babae na to ay lumapit dito sa mga tiga RACOBAR at kasama sa joint operation na to yung Papa 2 or the police station number 2. Doon sa operation na yon, nahuli nila itong isang Mr. Casas at nag-file sila ng complaint nung mahuli itong tao na to. Unfortunately, nag-viral ang isang video na pinalabas nila at interpret nila na binugbog daw yung Mr. Casas na to. Nagkaroon ng napakadaming kaso doon ng kriminal, sinarap namin. Maring nating pinaliwanag sa taong bayan. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan with respect doon sa totoong operasyon. Kung natatandaan natin, nag-file ng complaint ng grave coercion at dalawang rape incident against dito kay Mr. Casas. Ngunit ang kanilang complaint ay dinismiss ng City Fiscal. Nagpa-interview tayo at we insist and assert. Sabi po natin, tingin po natin, hindi yata naintindihan yung factual incident bakit nagkaroon ng joint operation itong mga polis na to. And in our interview, in-explain natin na ang totoong dahilan kung bakit karoon ng joint operation against dito kay Mr. Casas ay dahil doon sa grave coercion in relation doon isang, wag natin, medyo may kabastusang ugali against dito sa isang babae. Unang radyo, unang balita. Nabatid na si alias Casas ay ang ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA BARM na sangkot umano sa sex tortion case na nauna nang ibinasura ng korte matapos itong ireklamo ng kanyang nabiktima na si alias Sarah sa Cotabato City. Dahil sa pagpupursige nila ay inilabas ng korte ang warrant of arrest laban sa PIDEA agent dahil sa inilunsad na operasyon ng RACOBAR katuwang ang PNP Station number 2 laban sa naturang ahente. Naniniwala si Attorney Asgar Mandal na sa tulong ng bawat isa ay makakamit umano ang hustisya para sa higit kumulang 15 mga apektadong pulis sa nangyaring operasyon. Unang radyo, unang balita. Yun ang paniniwala namin, hindi na intindihan yung kwento, kaya dinismiss yung naunang complaint, but we refiled the case. Same instant, unfortunately, parang nilabasan na yata. And based on the document that was received by my office, labasan ng warrant of arrest itong si Mr. Casas. At that time, siya ay agent ng PIDEA. I do not know kung anong status niya ngayon. Natirati, itong taong ito, sa pagkakalam namin, ay membro siya ng PIDEA BARM. Kung bakit nagkaroon ng kasong grave coercion, ay dahil doon sa insidente kung saan nagkaroon
nagkaroon ng operasyon. Ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng operasyon? Itong si Mr. Casas, pinipilit niyang makipagkita sa isang babae. Ang sabi niya, kung hindi ka makikipagkita sa akin, ilalabas ko tong video mo na to. Dahil doon, nagkaroon ng operasyon kasi lumapit itong bata na to dun sa Tigaraco Bar at papatupay. Nung inoperate nila, iba yung lumabas sa kwento, iba yung lumabas sa nag-viral na video. Kaya namin nirefile yung case kasi sabi ko, hindi yata to naintindihan eh. Kaya na-dismiss yung mga kaso ng mga ano. Nilabanan namin, karoon ng pagkadami-daming criminal cases itong mga polis na to na nagtatrabaho lang. Pero with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, we were able to cause the dismissal of the case. We fight. Unang radyo, unang balita. Mga kasama, nasabat naman ng Naval Forces Western Mindanao ang tinatayang mahigit 113 million pesos na halaga ng pinaginalang smuggled cigarettes sa magkakahiwalay na operasyon sa karagatan ng Basilan at ng Sulu. Ayon sa Philippine Navy, naisagawang pagkakasabat at bilang bahagi ng pinaigting na operasyon laban sa illegal na kalakalan at smuggling activities sa Western Mindanao. Agad namang isinailalim sa kustodiya ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kontrabando para sa kaukulang inventaryo at ng dokumentasyon. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang mga nasa likod ng tangkang pagpapasok ng iligal na sigarilyo sa rehiyon. Binigyan din ng mga opisyal na bahagi ito ng mas pinaigting na kampanya laban o ng pamahalaan laban sa smuggling at iba pang iligal na gawain sa mga karagatan ng BARMM. Unang radyo, unang balita. 5:16 na po ng umaga mga kasama. Kinumpirma naman ni Legal Counsel Attorney Oscar Mandal na na-dismiss na ang mga criminal case na isinampa ni alias Casas laban sa mga kasapi ng Raco Bar. Nauna na kasing ibinasura ng piskalya ang mga kasong isinampa laban sa ilang mga pulis na sangkot sa umano'y issue sa nasabing operasyon. Git ng panig niya mga kasama na ang mga pulis ay tumugon lamang sa reklamo ni Sara na umano'y biktima ng pagbabanta at panggigipit dahilan upang may sakawang operasyon na nag-ugat sa naturang kaso. Unang radyo, unang balita. Sobra 10 yata sila kung kasi napakadami ng papel dito na hawak ko sa opisina. Napakadami. Sobra 10 yung elemento kasi joint operation ito from Raco Bar and the Papa 2. So nasa sobra 10 sila. Nasa 15 yata yung kinasuhan doon ng Mr. Casas na to. Pero lahat naman po na-dismiss na rin. Yun ang paniniwala natin. Lahat po na-dismiss and I was able to receive the dismissal of those cases. With respect doon sa paglabas ng warrant of arrest, we believe this is nothing personal dito sa mga kaibigan nating mga police. The law must run its own course at dapat harapin ni Mr. Casas ang kanang warrant of arrest. We are also hoping eventually that complaints for arrest cases in relation to that November situation or operation ay lumabas din. And I believe naman itong si Mr. Casas ay nasa ulo niya ang rule of law. Unang radyo, unang balita. Nilinaw din niya mga kasama na walang suspensyon ang inilabas at ipinataw sa mga PNP na kasapi ng Raco Bar at PNP Station No. 2 dahil sa kaso, ngunit malaking dungis ang isinampang kaso sa kanilang sa kanila ng naturang akusado sa pangalan ng mga ito. Nagresultang nasabing kaso mga kasama sa umano'y pag-iinsulto ng taumbayan samantalang ginawa lamang na mga ito ang trabaho nila bilang trabaho na nakaatang sa kanila. Maliban dito mga kasama, nasira din ang pangalan ng kanilang mga pamilya maging ang kanilang trabaho dahil sa maling interpretasyon sa nag-viral na video na umano'y nagpapakita ng umano'y binugbog nila ang ahente ng PIDEA na si Casas. Git pa ni Atty. Mandal mga kasama na dapat umanong managot sa ang nasabing akusado kung kaya't muli nilang isinampa ang kasong grave coercion laban dito na kagad namang kinatigan ng korte. Unang radyo, unang balita. Well, gusto kong linawin yan. Wala pong nilabas na suspension against the PNP, yung pinag-abugaduhan natin. Up until this period of time, wala silang nare-receive na any suspension order in relation to that November operation. But what is precise is that nagkaroon ng mansa yung kanilang mga pangalan. Ang mga bagitong pulis kung saan nagtatrabaho lamang ay nagkaroon ng napakadaming pagbabas sa kanila, nasira ang kanilang pangalan dahil doon sa nangyaring operation when in fact they were actually doing
their job as a police officer. And that was their job to enforce what the law is all about. Kung lang ako naawa sa kanila, sabi ko, may pamilya kayong nasira ang pangalan niyo. But this is it. That is the law. We have to fight back. Maban kami, hinarap namin yung kaso. Napakatapang itong mga polis na to kasi hinarap nila despite the fact na sirang-sira ang kanilang pangalan dahil dun sa mga videong lumalabas. Fortunately, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, truth has surfaced and justice. Unang radyo, unang balita. Ang tining mga kasama ni Legal Counsel Attorney Asgar Mandal. Sa iba pang balita mga kasama, pinabulanan naman ni Cotabato City Police Office sa PIO Police Lieutenant Rosel Evangelista ang report na manoy naaresto na ang babaeng inireklamo dahil sa manoy panaloko nito kung saan naabot sa 39 o 30 million pesos ang kanyang naransak sa mga nabiktima nito. Ani Evangelista mga kasama, nagtungo lamang mano ito o nitong lumipas na araw si Bainar sa PNP Station na number 1 sa Cotabato City para ipablatter ang mano'y pagbabantang natatanggap dito sa kanyang buhay. Anya pa, kanya-kanya kasing reklamo ang isinampa ng mga biktima nito sa kanyang transaksyon. Nilinaw din ng pulisya mga kasama na hindi pa ito itinuturing na nasa kustodiya ng kapulisan at ang kanyang pagpunta sa naturang estasyon ay voluntaryo pa lamang. Patuloy din naman ang pagdulog ng mga biktima upang magsampa ng formal na reklamo habang ang iba naman ay kumukuha na ng sariling abogado para sa pagsampa ng kani-kanilang kaso laban sa naturang umano'y scammer. Unang radyo, unang balita. 5:21 ng umaga mga kasama. Sa iba pang panig po ng ating mga balita, sumali naman sa community prayer para sa Eid al-Adha ang mga kumukuha ng 2026 Sharia Special Bar Examination kahapon, May 27. Sa mga itinalagang prayer room sa iba't ibang local testing centers o LTCs sa buong bansa, naganap ang panalangin kasabay ng ikalawang araw ng naturang pagsusulit mga kasama. Sa New Era University LTC sa Quezon City, personal na nakibahagi si Supreme Court Associate Justice Japar Di Maampaw sa panalangin kasama ang mga lalaking examinee sa bilang bahagi ng paggunita ng Eid al-Adha. Samantala, pinangunahan naman ang taong ito na SSBE ni Supreme Court Associate Justice Henry Jen Paul Inting bilang chairperson kung saan layunin ng programa na isulong ang disiplina, pananampalataya at pagkakaisa ng mga kumukuha ng pagsusulit. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:23 na po ng umaga mga kasama. Atin muna nga tunguin ang linya ng mga kasamang Radyoman reporter para po sa kanilang unang bugso ng balita mga kasama ngayong umaga pong ito ng Thursday. Unahin natin ang linya ni Radyoman Ed Sabang sapagkat drug suspect arestado sa bypass operation ng Estasyon 3 sa Mother Barangay, Tamuntaka. Detalye ng balita mga kasama mula kay Radyoman Ebs Abang. Ronda Presinto. Arestado ng Police Station 3 Drug Enforcement Team ang lalaking drug runner makarang masakote sa bypass operation alas 4:20 kahapon sa bahagi ng Mother Barangay Tamuntaka, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 3 Chief Police Captain Cleby Cabotaje ang suspect na si alias Dato Marjuk, 31 anyos, residente sa nasabing barangay. Nasamsam sa transaksyon ang dalawang malilit na silyadong pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.2 grams na nagkakalaga ng 1,360 pesos. Nabawi rin sa suspect ang isang improvised glass tube tutor at 500 pesos bypass money. Nakakulong na sa Estasyon 3 ang suspect at maharap naman sa kasong paglamag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Ed Sabang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, motoristang bumangga naman sa kinukumpuning arko sa diversion
ng dato din na sinsuat pumanaw na. Detalye mula kay Radyoman na Maestro Ray Bansaw. Ronda Presinto. Tuluyan na nga binawian ng buhay sa pagamutan ang isang motorista na nasangkot sa vehicular accident sa bahagi ng Diversion Road sakop ng Lower Capiton sa bayan ng Daturin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Patapos bumangga ang kanyang minamanihong motorsiklo sa bakal na kinukumpuning arko sa nasabing lugar. Kinilala ang naturang biktima na si Edwin Osman, residente ng Barangay Awang sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong nakalap ng DXMY, galing umay nito sa Cotabato City at papauwi na sana ito. Pagsabi nito sa nakatiwangwang arko ng Daturin Sinsuat ay aksidente nitong nabangga ang bakal sa gitna ng kalsada, dahilan upang magtamo ito na matinding sugat at basa sa katawan. Sinubukan pang dalhin sa pinakamalapit na bahay pagamutan, subalit pagsapit ng alas 6 ng takip silim magkagabi ay tuluyan itong binawian ng buhay. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Bansaw Tatak Armen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Maestro Ray Bansaw sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, panukalang centralized database naman para sa child services sa BARM. Inihain, detalye ng balita mula kay Radyoman Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Isinusulong sa BARM ang isang digital system na magsasagawa ng child records mula sa iba't ibang government agencies para sa mas episyenteng serbisyo sa mga bata. Ang BTA Parliament Bill No. 452 na inihain ni Dr. Hashemi Delangalen ay naglalayong itatag ang Bangsamoro Children's Information Office o BCIO at ang Bangsamoro Children's Integrated Database System o BCIDS bilang iisang plataporma para sa pamamahala ng datos ukol sa kapakanan ng mga bata sa rehiyon. Layunin ng inisyatiba na pagsamasamahin ang datos mula sa iba't ibang ministries na nagbibigay ng serbisyo para sa mga bata sa BARM. Binanggit sa explanatory note na isa sa mga pangunahing suliranin sa paghahatid ng serbisyo ang watak-watak na records, dahilan upang hindi ganap na makita ng mga ahensya ang pangangailangan at kasaysayan ng isang bata sa iba't ibang programa. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat po sa ating po mga kasamahang Radyoman reporter para po sa kanilang unang bugso ng balita ngayong umaga mga kasama. Magandang morning pa rin ang ating pagbati sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay, tagapakinig ng DXMY. Good morning sa inyong lahat ha. Magandang umaga rin pala dyan po sa may Dipaw ng 6ID. Good morning kay Sir Rod. Magandang umaga ha. See you maya-maya kasamang Sir Rod. Ito magandang umaga rin mga kasama. Lahat po ng ating mga commentator. Good morning kay Norsan, kay Dar Oya. Magandang umaga kay Antibay Umukusum Timbang Waya, kay Dato Tong Waya. Good morning din dyan po sa may Barangay Dato Balabaran. June A. Kasan, magandang umaga from Makagiling, Sultan Kudarat. Magandang umaga rin kay Nelly Pelo Belio Kitor Valmoria. DXMY, good morning. Pakisuyo naman po kasi ang cellphone ng anak niya na Benelgen. Si Benelgen, paano ba ito basahin? Benelgen Valmoria, kahapon. Ito, panawagan ito mga kasama. Sige, pasadaan natin. Kahapon, 5:30 po ng hapon. Nahulog po dito po sa may Purok Mahugani sa Barangay Making, Parang Maguindanao del Norte. Pagsakay ng payong-payong. Pauwi po sa Purok Malipayon, Making, Parang MDN. Yun ang kanyang panawagan mga kasama. Itong si Nelly Valmoria mga kasama. Anyway, pwede po ninyong ipadala ang complete details niyan kasamang Sir Nelly. Diyan po. Ito lalaki ba to? Si Ma'am. Sorry si Ma'am Nelly. Diyan po sa official Facebook page ng DXMY and mamaya po ipoposte ho natin sa ating page mga kasama. Good morning din kay May Nasukat. Good morning from Taguig City sa kanyang asawa na si Hadja Minda Norhain Pika. Magandang umaga. Kay LJ Landao. Magandang morning. Good morning po DXMY. Umagang kay Lamig. Yan po ang aking pagpati sa lahat ng mga nakikinig from Sitio Ulango. Barangay Labungan. Napakaganda naman ng ni Sir Magandang umaga rin nga pala mga kasama kay Sir Abdul Wahab Mitimbang.
Siya pong admin ng Cotabato City Government, mga kasama. Nakikinig sa atin ha, Sir Abdul Wahab Mitimbang. Good morning po. Assalamualaikum. Kahit na sa malamig na umaga eh. Good morning po. Kumusta ho kayo, Sir Mitimbang? 5:30 na po ng umaga, mga kasama. Tayo po'y maghanap buhay muna at magbabalik makalipas ang ilang mga paalaala. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang balita, unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na ito nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako believe. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap. Kahit mahirap, tatak ng tapang. Ang tunay, tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Magandang buhay mga kaibigan. Ako po si Hinday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porsilanang mukha? Sis,
Alenaset, ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alenaset walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alenaset. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gone, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga kasama, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pelas ng silanganan. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus sa tulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ako nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tan, 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 ganado na, na, na. Made with real fruit extracts. My refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Dan. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Uy, nakadungog na baka sa balita ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney care time! Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
Tumpak na oras mga kasama, 5:39 ng umaga. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa atin pong programang Unang Radyo ng Balita mga kasama ngayong umaga pong ito ng Thursday. Ngayon po ay May 28, 2026 mga ka-idol. Gandang umaga pa rin ang ating pagbati sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng DXMY sa loob at labas ng Cotabato City sa buong 37 barangay mga kasama. Good morning din sa lahat po ng ating mga karatig bayan ho dyan. May Datu din, Sinsuat, Sultan Kudarat at iba pa mga kasama. Magandang morning sa atin po mga viewer. Kay Beto Suaga Bla, LJ Landao, magandang umaga. Good morning kay Tungko Hashim. Magandang morning din sa lahat ng Bangsamoro. Kay Durante Elmer Sabiduria. Good morning Sir Jul, watching from City of Bisang, sa Romonggaw, South OP, Maguindanao del Sur. Sa lahat po ng mga taga South OP mga kasama, magandang morning po dyan sa inyong lahat mga ka-idol. Morning din kay Abdul Jambar, idol, watching from Barangay Maluaw. Idol ko to sa Sitio Purok-Sabang sa Pigkawayan, North Cotabato mga kasama. Bueno, tuloy muna sa detalye po ng tunguhin muna natin mga kasama ang linya ng mga kasamang Radyoman reporter para ho sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong morning mga kasama. Ito binabanggit ni pero bago yan magandang maga muna kay Sir Ahmad Enoch. Magandang morning Brother Ahmad Enoch. Eid al-Adha Mubarak. Eid al-Adha Aidan takabulalomin waminkum Sarihul Ahmad. Ito mga kasama, binabanggit dito, BLGRH11 nagpasalamat sa mga dumalo sa Eid al-Adha prayer kahapon kasabay ng konting salo-salo. Detalye mula kay Radyoman Ebs Abang. DXMY RMN Report. Pinasalamatan ni RH11 Kagawad Aldrin Buat, Committee on Education and Religious Affairs, ang mga mananampalatayang Muslim sa barangay na sumuporta sa panawagan at paanyaya ni Chairman Joharto Binangon para sa sama-samang pagsamba ng Eid al-Adha sa covered court ng barangay. Ayon kay Kagawad Buat, ito na ang ika-4 na pagkakataong is-celebrate sa barangay ang Eid al-Fitir at Eid al-Adha sa administrasyon ni Kapitan Binangon. Naghandog naman ang BLGRH11 ng konting salo-salo sa mga pamilyang dumalo sa selebrasyon bilang pasasalamat sa mahalagang okasyon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa illahil hamd. Sa aming punong barangay, maraming salamat dahil nagkaroon tayo ng kainan dito sa ating barangay. Dali mga kasama at ating babalikan ang linya ni Radyoman Ebs Abang, Radyoman Ebs. DXMY RMN Report. Pinasalamatan ni RH11 Kagawad Aldrin Buat, Committee on Education and Religious Affairs, ang mga mananampalatayang Muslim sa barangay na sumuporta sa panawagan at paanyaya ni Chairman Joharto Binangon para sa sama-samang pagsamba ng Eid al-Adha sa covered court ng barangay. Ayon kay Kagawad Buat, ito na ang ika-4 na pagkakataong is-celebrate sa barangay ang Eid al-Fitir at Eid al-Adha sa administrasyon ni Kapitan Binangon. Naghandog naman ang BLGRH11 ng konting salo-salo sa mga pamilyang dumalo sa selebrasyon bilang pasasalamat sa mahalagang okasyon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa illahil hamd. Sa aming punong barangay, maraming salamat dahil nagkaroon tayo ng kainan dito sa ating barangay. Actually, simula nung naupo kami, barangay official, sinagasagawa natin ito every Eid, especially Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Tapos puso po kami nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng suporta na binibigay nyo sa amin dito sa ating barangay. Especially sa mga ganitong sitwasyon, ganitong mga programa, nandiyan po kayo parati susuporta sa amin. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Ebs Abang Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Ebs Abang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama MLF German Murad nagbigay ng mensahe sa loob ng 3 araw na pagdiriwang ng Eid al-Adha
Detalye mula kay Radyoman Maestro Ray Bansao. DXMY. Tata RMN Report. Sa pagdiriwang ng 3 araw na Eid al-Adha ay nagpaabot ng mensahe si Al-Haj Murad Ibrahim ng Bangsamoro Mujahideen at Chairman ng Moro Islamic Liberation Front ng Central Committee kung saan binigyan din niya ang kahalagahan ng sakripisyo, matatag na pananampalataya at pagtutulungan. Ayon kay Chairman Al-Haj Murad, ang Eid al-Adha ay pag-aalala sa dakilang sakripisyo upang makamit ang kaluguran ng Allah. Gayonin ang kabayanihan ng pagkipaglaban alay sa kanilang buhay para sa kapayapaan at kalayaan. Hinimok din niya ang sambayan ng Bangsamoro at ang buong Muslim Ummah na patuloy na tumulong sa mga nangangailangan at manatiling matatag sa gitna ng mga hamon dulot ng sigalot, kalamidad at kahirapan sa pangkabuhayan. Binigyan din ng Amirul Mujahideen ang kahalagahan at pagpapalakas ng pananampalataya, pagsulong ng moral governance, sama-samang pagkilos tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Bansa Tatak Armen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Maestro Ray Bansao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, delegasyon naman ng MOTC PAM dumahok sa Asia Tech Summit 2026 sa Singapore. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangot. DXMY. Tata RMN Report. Dumalo ang Ministry of Transportation and Communications o MOTC BARM sa Asia Tech Summit 2026 na ginanap sa Singapore Expo bilang bahagi ng mga hakbang ng Bangsamoro Government para sa pagpapaunlad ng telecommunications sector. Pinangunahan ni Minister Termizi Masahud ang delegasyon na lumahok sa kaganapan na naglalayon ding palakasin ang digital connectivity sa rehiyon. Nagbigay ang summit ng direktang exposure sa delegasyon ng MOTC, partikular sa mga tauhan ng Bangsamoro Telecommunications Commission o BTC sa international benchmarks at best practices hinggil sa satellite at middle mile connectivity frameworks. Binigyang diin ni Minister Masahud ang kahalagahan ng international engagement sa pagsusulong ng digital transformation agenda ng rehiyon at sinabing nakatutulong ang mga ganitong inisyatiba sa pagpapalakas ng connectivity, modernisasyon ng telecommunication services at pagtataguyod ng inclusive technological growth sa BARM. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong morning mga kasama. Tuloy sa detalye po ng ating mga balita. Sugatan po ang 3 sibilihan matapos mauwi sa palitan ng putok ang bypass operation ng mga operatiba ng Radyaboyan MPS kasama ang PIU, PDEU, MDS, PPO at Riot Probar nitong Martes. Sa barangay Bacat, Radyaboyan sa Maguindanao del Sur. Sa Panayam, sinabi ni sa Panayam mga kasama ni Radyaboyan MPS Chief Police Captain John Ray Pengostro na target umano sa naturang operasyon na si alias Gabriel Dagandal at 5 nitong kasamaan na pawang nakatakas matapos umano nilang pagbabarilin ang mga otoridad pagdating ng operating troops sa naturang lugar. Dahil sa presensya ng mga sibilyan, gumanti ng putok ng selective fire ang mga operatiba. 5 hanggang 10 minuto ang palitan ng putok bago tumakas sa basukal na bahagi ng lugar ang mga sospek. Unang radyo, unang balita. Kinandak po natin ito legitimate police operation po. Ito po ay natin ito sa mga receive natin sa mga series of IRs, information reports na na-receive po namin. We project po yung mga information and we nag-come back po kami ng pre-operational plan po para makakandak po itong legitimate
legitimate police operation po namin. Known po sila sa pagbebenta po ng illegal na droga po, sir. Po, dumating po ang tropa natin doon po, sir. Pagdating nila is na naka-uniform po ang ating mga tropa. Kita po na naka-uniform ang ating mga tropa na dumating po doon sa area pa. Pinasalubungan po sila ng burst of fire, yung mga operating troops natin po. And that na engage yung ating mga tropa with selective firing po dahil sa kadahilanan na may mga bahay doon sa paligid po ng target natin. Yes po, sir, bali may naiulat po na sugatan po dito. Panig po natin na police is na nasikaso natin itong mga victims na nadala agad sa hospital. And yun nga po, pinalawak din natin po para maayos yung mga treatment ng mga victims. And kita din po natin na na-treat po sila doon sa hospital po. Stable na po ang kalagayan ng mga victims po. Unang radyo, unang balita. Kabilang sa mga nasugatan mga kasama sina Abdul Ansari Abedin, 19 anyos na nagtamo ng galos sa balikat. Isang 17 anyos na binatili naman ng tinamaan sa ulo ng kahoy o tinamaan ng kahoy sa ulo at isang 16 anyos na nagtamo ng pinsala sa kanang balikat. Agad silang dinala sa pagamutan para malapatan ng kaukulang lunas. Na-recover naman sa lugar ang 6 na sachet ng pinaginalang shabu at isang granada. Bagamat nakatakas, ang mga sospek ay may mga ebidensya naman na nakuha sa mismong kuta ng sospek tulad ng high-powered firearms at short firearms. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga tumakas na salarin. Unang radyo, unang balita. IFM News. IFM News. IFM News. National. Iyon sa detalye naman ang ating mga balitang national mga kasama. 5:51 na po ng umaga. Nag-walk out ang ilang miyembro ng minority bloc sa Senado matapos ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ang isang kasamang senador na makadalo sa sesyon sa pamamagitan ng video conference. Dito ay ginit ni Marcoleta na dapat bigyan ng konsiderasyon ng naturang senador upang makalahok sa mga deliberasyon na kahit hindi pisikal na nakadalo sa plenaryo. Kabilang sa posibleng makikinabang rito si Senator Ronald Bato de la Rosa kapag naaprubahan. Ngunit tinututulan ito ng ilang miyembro ng oposisyon na nagsabing maaaring magbukas ng President ang naturang hagbang at pagkompromiso sa integridad ng sesyon. Unang radyo, unang balita. Balitang national pa rin mga kasama, 5 maestrado naman ng Korte Suprema ang nagpahayag ng dissenting opinion sa naging desisyon ng Korte Suprema o ng Supreme Court en banc na ibasura ang kailingan ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Ante Order o SQO. Kaunay ng posibleng pag-aresto sa kanya batay sa warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court o ICC. Bumoto o noong May 20, bumoto ang SC en banc ng 951 sa isinagawang special session upang tanggihan ang kahilingan ni Senator Bato para sa interim relief. Kabilang sa 5 maestradong kumontra sa naturang desisyon sina Associate Justice Ramon Paul Hernando, Ami Lazaro Zabir, Henry Jen Paul Inting, Ricardo Rosario at Antonio Co Jr. Sa kanilang magkakahiwalay na dissenting opinions mga kasama. Ipinaliwanag ng mga mahistrado kung bakit pabor sila sa pagbibigay ng TRO at SQO kay Senator Bato. Balita sa Imbayong Dagat. Balita naman sa Ibayong Dagat mga kasama, iniulat naman ng Embahada ng Pilipinas sa Warsaw. Naligtas at accounted ang lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes sa Russia o ng Russia sa Kyiv na kumitil ng 4 na buhay at ikinasugat ng humigit kumulang 100 na katao. Simula nitong nakarang weekend na patuloy na sinusubaybayan ng Embahada ang kalagayan ng maliit
na komunidad ng mga Pilipino na nasa Kyiv at nasa ibabang lungsod ng Ukraine. Una rito mga kasama, naglunsad ang Russia na magkakasunod na pag-atake gabi ng Sabado, May 23 gamit ang drone at hypersonic Oversnik intermediate range ballistic missile. Unang radyo, unang balita. Balitang Sports. Balitang sports tayo mga kasama. Pasok na sa 2026 NBA Finals ang New York Knicks matapos nilang i-sweep 4-0 ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. Sa Game 4, nagpakita ng ang Knicks ng dominanteng laro at tinapos ang series sa score na 130-93. Hawak ang 37-point na kalamangan. Samantala mga kasama, sa Western Conference naman ng NBA ay nasungkit ng OKC Thunder ang 3-2 series lead kontra Spurs na matapos itong ilang pasok sa score na 127-114 na sa Game 5 ang koponan laban kay Victor Wembanyama. Unang radyo, unang balita. IFM News. IFM News. IFM News. Showbiz. Ating balikan mga kasamang linya ni Radyoman na Daisy Mangod para sa kanyang showbiz report ngayong umaga. Ito binabanggit dito, Bini target gawing tourism ambassadors ng Pinas. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangod. Target ng pamahalaan na kunin ang P-pop girl group na Bini bilang tourism ambassadors ng Pilipinas, ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay. Sa panayam sa mga reporter, sinabi ni Mathay na nakikipag-ugnayan ng DOT sa grupo na gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang All-Filipino act na nag-perform sa Coachella. Iginiit din ng kalihim na pinahahalagahan ng ahensya ang mga talentong Pilipino na gumagawa ng pangalan para sa kanilang sarili at buong pagmamalaking iwinawagayway ang watawat ng bansa sa international stage. Nauna nang kinilala ng Senado at Kamara de Representantes ang makasaysayang performance ng Bini noong Abril. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyo Man Daisy Mangod, Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Showbiz. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter mga kasama. Good morning din na ating pagbati sa lahat ng mga tagapakinig, taga-subaybay ng DXMY via kanila pong mga radyo mga kasama at sa kanilang sa ating naman pong mga commentator ngayong morning. Good morning po kay William Tenerife. Coffee break sir. Aba, ano tayo doon Thank you, sir. At sige, maya-maya. Watching from Tacorong City kay Merlokman. Magandang umaga rin from Buluan kay Violet Ningaska. Panatuhan, good morning to my watching from Kidapawan City. Magandang umaga rin mga kasama. Ulitin natin yung mga kasama natin, mga mom and sir. Dyan po sa may D-Pound ng 6ID. Kabalang-abala, ready na para sa Marriage 2026 na isasagawa ngayong araw mga kasama. Kay Sir Rod, good morning Sir Rod. Sige, sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakaagapay dyan po sa may technical side mga kasama, sina Radyoman Sir Chief Tech Alvin Castillon at Radyoman Sir Eric Madamba Jr. sa ating digital. Sa ngalan din ng pong regular na kasama sa programang Unang Radyo ng Balita, Radyoman Sir Michael Suan. Ako naman ang inyong pansamantalang nakakabalitaktakan ngayong morning, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Magandang umaga at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.